How many people are you expecting to? Ano po, so again, yung estimate natin among the organized groups po ay mga nasa 20 to 30,000 ang dadalo, pero marami na ako nakausap na ano ho, parang either organic lang dumating o first time mag-rally. So ano ho, we'll see what happens po today, pero we're expecting to surpass yung 30,000 estimate po. Sino-sino mga grupo ang in-expect ninyo? I see over there on the other side, merong mga nananawagan ng Marcos resignation when in fact you said a few days ago, walang political color dapat itong gathering na ito. Yes po, so wala pong ganung panawagan yung grupo natin. Yung grupo natin ay galit sa, kina-call out po natin ang lahat ng faksyon sa ating politika. Ang Marcos administration, ang Duterte faction, ang mga nananawagan ng revolutionary government na talagang lapag sa 1987 Constitution. Ang panata natin ay, nagkakaisa tayo laban sa korupsyon, nagkakaisa tayo sa ilalim ng sistema na ipinagkaloob sa atin ng 1987 Constitution na naipanalo natin sa pamamagitan ng EDSA Revolution, at ito rin po yung nagwakas sa diktadurang Marcos na nagsimula sa araw na ito noong 1972. Medyo medyo parang symbolic talaga yung araw that the call against corruption also falls on the commemoration of Opo, talagang world record corruption yung Marcos Senior Administration po, and nakalulungkot na bumalik po tayo sa ganitong sitwasyon, pero meron po tayong isang sandata laban sa mga mapang-abusong politiko. Ito yung 1987 Constitution. Ginagarantiyan niya na meron tayong regular na election, so darating na 2028 pag lumabas na at nananawagan tayo na ilabas na nga ang lahat ng dumi, ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga anomalya at ipangalan ang mga matataas na opisyal na sangkot. Pag nailabas na pong lahat yan sa darating na halalan sa 2028, dahil may dangal ang Pilipino, sisipain natin yung mga tiwaling politiko. Maaga pa lang, sir, nasa 20K, at dami pang mga movements across Metro Manila. What is this a clear sign of? I think malinaw po yung galit ng taong bayan. So nakita natin yung lala ng mga baha sa mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, at saka pinagtabi po ito sa talagang sobrang ligayang buhay naman ng mga allegedly sangkot dito sa mga issue dito sa mga anomalya sa infrastruktura. So I think talagang galit lang talaga ang makatwirang sagot dito, at hinahayag po natin yung galit natin ngayon, pero hinahayag po natin at proud ako sa lahat ng mga protestang naganap sa mga nakaraang linggo. Dumidikit po tayo doon sa diwa ng 1987 Constitution, mapayapang paraan ng pagbabago, demokratikong paraan ng pagbabago, at saka naniniwala tayo na walang pwedeng makakuha ng kapangyarihang politikal kung hindi dadaan sa balota, kung hindi dadaan sa 2028. Last na lang for my answer. After September 21, after today, how should the youth and everyone else continue in the call against corruption? Una po sa lahat, sigurado po ako na tuloy-tuloy yung kilos protesta, lalo na kung magtutumpik-tumpik yung magpapatumpik-tumpik yung ICI po natin. So talagang the pressure is on for the ICI, the pressure is on for Congressmen to give ICI full power, contempt powers, and to guarantee its independence, to make sure na matutugunan nila yung panawagan ng taong bayan. Pero habang sigurado ako may mga kilos protesta pa, civil society po tuloy po yung pagbantay sa galaw ng gobyerno, galaw ng ICI, galaw ng Kongreso. And again, maniningil po tayo sa 2028. Thank you, sir. Thank you. Sir, reaction na po ba sa kanina nangyaring sigawan doon? Sinasabi po nila, sinisigawan yung mga bayan na NPA, at nagagamit daw po yung mga estudyante sa mga ganitong pagkilos sa maling cause, no? Ano po panawagin niyo sa kanila, reaction niyo sa kanila? Ako po matagal na nating alam, at I think meron na ngang panukalang batas o may decision yung Supreme Court na mali yung red tagging po. Kung para sa kanila, ang kahit anong uri ng kilos protesta ay napagbibintangan na komunista o terorista, ano pa kung ginagawa nila? Nagkikilos protesta din. Tayo po ay mapayapa lang dito, bagamat hindi po tayo sumasang-ayon sa mga panawagan nilang talagang lapag sa demokrasya kagaya ng revolutionary government. Hindi tayo sumasang-ayon dyan, pero meron po silang malayang karapatang magpahayag, hindi po natin yan ginagalaw. So yun po, konting respeto lang po. Lahat po tayo dito ay galit sa patiwalian, pero sa tingin ko po ang pinakamalakas pa rin na panawagan, gamitin natin yung 1987 Constitution, panagutin natin ang mga tiwali sa 2028, dahil yun doon po natin marinig yung boses ng buong sambayan ng Pilipinas.